Interview ho nitong si Atty. Michael Powa ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Kay Manong Ted Filon at dito kay DJ Chacha. Tapos segue ho tayo dito sa video na to ni Bay na kung saan binanatan niya yung yung mga patay gutom na Talyanista Ted Saimada vlogger. Nasa China ho kasi sila ngayong mga panahon na to. Ngayon, binabanatan ho sila sa social media na kaya binayaran sila ng China para i-promote ang lugar nila. Hindi ho yun kailangan ng China. No? Hindi ho yun na kailangan na papuntahin dyan yung mga banateros para i-promote. In the first place, hindi ho sila mga travel vlogger. Ha? Yung mga nagpupunta sa iba't ibang mga lugar para i-promote yung mga pinupunta. Hindi ho sila ganun. Mga political vlogger yan. Sila ho ang kahuli-hulihang mga vlogger na kung sakaling mag-hire mo ng China na i-promote ang kanilang lugar. Pero bago yan, siya like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho. Napapanood ho natin yung mga yung mga vlog nitong sila Jay at saka nitong si Bay no. Kung saan talagang enjoy ho sila diyan sa China. Ang problema itong mga Talyanista Saimada vlogger, yung mga dilawan at pinklawan, pambihira talaga kayo. Oo. Yan. Ang problema kasi, inggit yan. Yung mga ganyan, binayaran sila, inggit yan. Ano yan, hindi maganda yan. Tigil-tigilan niya. Kung gusto nyo magpunta kayo kung kaya nyo. Pero ang tanong, kaya nyo ba? Yan ang problema. Baka pangkain lang ang pinambabayad sa inyo nitong si Marcos Jr. Kaya pagka meron kayo nakita ng DDS vlogger na pumapasyal, inggit kayo. Ngayon, inggit. Kung gusto niyo pumunta rin kayo. Ito si Bayo, babanatan niya yung mga Talyanista Saimada vlogger. Sagutin lang natin yung mga patay gutom nating basher. Kasi Hindi, totoo naman, maganda talaga dyan sa China. Maganda. sabi nila, andito daw kami, binayaran daw kami ng China para pagandahin ang pangalan ng China. Hindi rin naman kayo mga gunggong at mga tanga. Ang China, maganda na yung pangalan na yan sa buong mundo. Bakit? Dahil po sa magandang negosyo nila at magaling na patakaran nila at dahil sa advance ng kanilang technology. Sa Pilipinas lang naman pangit ang imahe ng China. Ano ho yan mga kababayan? Kung ako China, ako yung tourism ng China, political vlogger ang pinakahuli sa listahan ko na babayaran para i-promote yung China. Nakakuha niyo ba mga kababayan? Partisan ka na kagad eh. Ba't mo babayaran yan? Di ba kung mambabayad ka, yung tipong mga mga run getaway, yung mga ganon. Yung mga malulupit na travel vlogger, yun ang babayaran mo ng airfare, hotel accommodation, yung mga babayaran mo. Kasi yun talaga trabaho nila. Di ba mag-travel, magpumasyal, mag-promote ng mga pinupuntahan nilang lugar. Wag kang mag-hire ng mga vlogger, yung political vlogger. May medyo problematic yung ideya na yun. Di ba? Para pinapunta sila diyan para i-promote yung kalokohan ho yung mga wag ko kayo maniwala sa mga inggit lang yung mga yan. Enjoy nyo lang yan, banateros. Enjoy nyo yung travel na yan. Hindi, marami din talaga ako nababasa, binabanatan sila, no? Pero ano yan, pag-inggit pikit, ganun lang naman kasimple. Na dahil doon sa mga anti-China na mga opisyal natin sa gobyerno. Pero sa buong mundo, kilala na po ang China bilang isang magandang lugar. At hindi po yan maidideny ng kahit sino. Kahit nga ho Amerika, hirap na hirap po silang labanan ng China. Kaya nga nakikipagkaibigan na si Donald Trump sa China. Maganda ho talaga, sa totoo lang. Napakahusay ho dyan. Ilang beses na rin ho tayong nakarating dyan. Hindi bilang vlogger ng China. Hindi ho ganun. Maganda ho talaga yan. Isa ho yan sa mga dinadayo sa Asia, yang bansang China. Maliban sa Japan at Korea, yung ibang mga turistang taga-Europa, taga-Amerika, isa ho sa bucket list nila magpunta sa lugar na yan. Nakita niyo ba yung yung parang avatar na avatar scenery dyan, kung saan nag-taping. Isa ho yan sa mga pinupuntahan dyan, baka akala nyo Marami ho talagang spot, mapa-negosyante, mapa-turista. Isa ho talaga sa pasyalan yung lugar. Napakaganda ho dyan mga kababayan. Pagka nagpunta ka dyan, lalo kayong, imbis na mabuwisit kayo sa China, mabubuwisit kayo sa Pilipinas. Diba? Yung nakakalungkot yung tipong tinatamasa nila yung ganda ng lugar nila. Bakit hindi natin magawa sa Pilipinas yung kagaya ng ginagawa nila? Yung parang gano'n, meron ganong pakiramdam yung mula sa transport system nila, dun sa mga kalinisan, sa ganda ng lugar. Maganda ho talaga, sa totoo lang. Ganun Pag nagpunta ako dyan, iba-vlog ko din para yung mga Talyanista Saimada, mainggit sila. Mainggitero, kaya...
paminsan-minsan magpahinga din kasi kayo. Wala kayong ginawa kundi manira ng manira kay VP Sara, no? Yung mga barateros, ano lang, chill-chill lang sila, oh. Kaganda po ito. Kaya hindi kami kailangan dito para pagandahin ng Correct, pangalan. totoo, sa Huwag na totoo ho tayo lang. magmagaling, di ba? Nasasabihin pa, binabayaran kayo ng China. Inggit lang kayo mga basher at mga vlogger na patay gutom. Inggit. Ang problema, di ba? Ang problema kasi, hindi nyo kayang magpunta dyan, di ba? Hindi nyo kayang yung tipong sarili nyong pera panggagastos yun sa mga galain. Kundi kayo ika nga ipapasyal ni Marcos Jr., hindi kayo makakarating dyan sa mga ganyang klaseng lugar, di ba? Hindi kagaya itong mga banaters. Mayaman ho yan si Bay. Hindi niya kailangan ng sponsorship. Kaya ho niyang tumira dyan kung gusto. Kaya nyo, may negosyo yan eh. Hindi naman puro vlogging ginagawa niya si Bay. Meron nung meron ho siyang negosyo maliban sa pagbablog niya. Side hustle niya lang ho yan. Kaya para sa mga nagsasabi na bayaran si Bay, malabo ho mangyari yan. O ito, puta ko tayo dito kaya sa interview nitong si Atty. Michael Powa. Good. Klaruhin ito kasi marami nagtatampo sa amin, marami Yan, ang yan. nagagalit sa amin. Bakit daw namin ayaw Pagkatapos ho pala nito, segue ho tayo sa interview nitong si Ma'am Cora Guidote dito kay Ma'am Cathy Binag. Mamaya, segue ho tayo dito. Pagka may oras pa tayo, ha? Pero ang priority ho natin dito pakinggan yung mga paliwanag nitong si Atty. Michael Powa dito sa programa nitong si Manong Ted Filon at DJ Chacha. Kaugnay dito sa pre-trial conference, kung ano na nga bang nangyayari, yung pagdidelay ng mga nasa prosecution, pinapatagal, puro publicity o kung ano-ano mang gusto nilang mangyari dyan. tanungin, interviewin ang panig ni VP Sara? Kayo na po magsabi for the record na kailang tawag kami sa inyo, text, kayo lang po ang hindi available. Pakisabi nga sa ganun po ang mga fans ninyo hindi magalit sa amin. Opo, para lang po malinawan ng ating mga taong bayan, pinapatunay ko po na ilang beses na po nag-reach out sa akin, sila Sir Manong Ted, at talagang kami lang po talaga yung nagde-decline dahil sa mga panahon na yun. Syempre po, no, medyo nahihirapan tayo magsalita because as you know, yung merits po ng kaso, hindi po natin pwedeng pag-usapan pa. So sa ngayon, na nagkakaroon na tayo ng pre-trial, at least hangad lang po namin na makapagbigay rin ng konting update, kaya po nagpa-unlock tayo ng interview. At ako nga po humingi ng paumanhin sa inyo, Manong Ted. Ay naku, salamat po na marami, Atty. Ito si Yes Chacha po. Gocha. Attorney Michael, oo. Nasaan na po ba Yes, Ma'am tayo? Chacha. Yes po, thank you po for being on the show. Nasaan na po tayo dito sa proseso ng pre-trial conference? Tapos na po ba itong marking of evidences? Kasi I heard, sabi po sa balita, mukhang madadagdagan daw po yung bilang ng araw for the pre-trial conference. Tama po yun, no? Sa ngayon po, patuloy pa rin po yung ating marking. This is the third day ng ating pre-trial conference. Sa tingin ko po, baka po abutin tayo hanggang Thursday kung hindi natin matapos hanggang bukas yung marking. Dahil talagang napakarami lang po talaga ng mga documentary evidence, no, na ating ay minamarkahan. Ito naman pong marking, para lang maintindihan din ng ating kababayan, since nasa pre-marking stage tayo ngayon, ang ginagawa lang naman po nito ay minamarkahan natin yung ating mga documentary exhibits, no? Nalagyan natin ng either number 1, number 2, 2-1, 2-2. Ito po ay para lang mas mapadali ma-identify yung mga dokumento during the course of the trial. Ito po ay parte talaga ng proseso ng paglilitis. Kaya po sa ngayon, dahil lang sa dami talaga ng dokumento, both ng prosecution and ng defense, medyo aabutin tayo. Kung hindi bukas, baka abutin pa po tayo hanggang Huwebes sa pananaw ko. Okay, Attorney Michael, sa Huwebes. defense side. So hanggang Huwebes kasi balita natin sa ano na yung sa July 6. Tama, July 6, di ba? Sa July 6 na yung di ba, yung impeachment. Comment nyo nga sa baba, tama ba ako, July 6? Gaano po kadami o ilang documents at exhibits po ang naisumite ninyo para po sa upcoming trial? Marami po hindi ko po mabigay yung exact number, but for example, just to give everyone a clear picture, katulad po yung mga acknowledgement receipts, no? Yung sinasabi nila na minsan ay yung mga aligasyon na pareho yung nagsulat or yung mga Mary Grace Piatos, for example, yan po ay nasa 4,000, I think, no? 2,000, kasi 2,000 plus yan on each side, eh. So,
medyo marami po talaga yung dokumento at isa-isa ito ay minamarkahan natin. Pero gusto ko lang po din sabihin siguro, since meron tayong pagkakataon, na both sides naman po, no, sa magkabilang panig na prosecution at defense, ay pinipilit naman po talaga namin ma-expedite yung proseso. Kaya nga nag-uusap rin kami, nagkakaroon kami ng agreement kung paano mapapabilis. For example, dinadamihan na po natin yung, kumbaga, yung stations kung saan pwede mag-mark para sa natitirang 2 articles of impeachment. Yun na lang kasi natitira. Yung allegation on unexplained wealth, yung mga SALN, etc., at yung confidential funds po na issue. Yan pong Oo. dalawa ang minamarkahan na lang. Okay. Attorney Michael, during the pre-trial conference, meron po bang mga dokumento or mga exhibits na nais ipresenta on the trial itself ang prosecution na kinwestiyon nyo po, ayaw nyo po sanang maipasama? Wala pa po ito sa pre-trial conference. Kasama po yan sa aming naging tugon o yung ating naging answer, no, dito sa impeachment complaint. Meron talaga po tayong pinapa-exclude dahil sa pananaw namin ay hindi kasi ito kasama o kalakip ng mga impeachment complaints na i-file sa House noon. No? So meron tayong posisyon dyan na sinumite kasama ng ating answer. Pero pagdating naman po sa pre-trial conference, nasa rules din naman po ng impeachment court na itong pagdating sa pre-trial conference at marking, wala naman pong any admission of due execution, genuineness, or even admissibility ng mga dokumento. So dito po, wala pong pagtatalong ganun. Talagang purely minamarkahan lang po, no? Nililabel lang po itong mga pieces of evidence. So walang pagtatalo. Yung po mga naunang balita na kinain daw po ng buhay ng defense team, si Representative Jervy Luistro, ano po bang patotoo doon? Opo, Oh. actually, ayun. Tingnan nyo yan ha. Hindi na nanggagaling kay Attorney Powa, hindi na nanggagaling sa atin na mga social media, political vlogger o kung ano man, di ba? Hindi na sa atin. Sa mainstream media sila yung nagtatanong eh. Kasi tayo wala naman tayong wala naman tayong insider dyan sa pre-trial na yan. Di natin alam nangyayari dyan kung hindi lang ibubulong sa atin nung ilan natin mga kaibigan. Hindi naman natin malalaman. At kung ibubulungan, pagka sinabing hindi pwedeng sabihin, hindi naman natin lalabas dito sa di ba? Sa mga ginagawa nating reaction video. Meron kasi mga ganung bagay pagka sinabi nila, PH, di pwede pagsabihan ha. Secret lang yan ha. Pagka secret lang, hindi pwedeng pagsabi. Ngayon, pagka nanggaling na yan, dito sa mga reporter, sa mga mainstream media, syempre, magre-react na tayo dyan. Ngayon, nanggaling na mismo kay DJ Chacha, kay Ma'am Pinky Web, sa tingin natin talagang yung bali-balita na linamon nitong si Attorney Sheila, itong si Baculaw, parang totoo talaga. Pero siyempre, napaka-humble niya si Attorney Michael po, kaya sasabihin niya, normal lang naman talaga sa pre-trial. Wala pa ka natin si Wala po Attorney sanang Powa. mag-comment dyan, pero kasi pag hindi ako nag-comment, baka it will just fuel things more. I think we have to be fair and objective. No? Pagdating naman po doon sa unang araw ng pre-trial conference, hindi naman mawawala na may argumento ang both sides. In fact, mas nakakapagtaka pa kung walang naging argumento. Pero that's normal, that's part of the process. Pero wala naman pong naging pagtaas ng boses or anything like that. I think both sides naman po came prepared with what they wanted to happen in the pre-trial conference. Siyempre, natural lang na nag-aargumento dahil ganun naman talaga ang trabaho ng abogado. Pero just to be fair, no, to both sides, wala naman pong hindi magandang nangyari nung araw na yon. And in fact, napagkasunduan ng prosecution at defense yung mga bagay-bagay para mapabilis lalo itong pre-trial conference. Yun namang claim sa nangyari daw ho kahapon, ang binabanggit po ng ilang pong prosecutors, nangongopya lang daw po ang depensa doon sa mga testigo na inihaharap nila. Ano po ang tugon doon, attorney? Opo, ang tugon ko naman doon, Manong Ted, no? Of course, they're entitled to their opinion, pero yung pangungopya or sabi nila pag-adopt or mirroring, para sa akin naman po, hindi naman po siguro tama yung mga termino na gano'n. Dahil kung matatandaan nyo, paano po namin kukopyahin ang mga witnesses ng kabilang panig, halos sabay po kami nag-submit ng pre-trial brief. In fact, yung nagsasubmit po ang prosecution
ng pre-trial brief. Ako po ay nasa labasan ng Senado. Meron lang insidente nung araw na yon outside the impeachment issue, no, na nangyari. Kaya hindi muna ako pumasok. Pinauna ko muna yung insidente sa Senate, no. Ngayon, that's why medyo hindi po tayo sumasang-ayon doon sa komentong ganon dahil sabay naman po yung pre-trial brief. It's physically impossible. Hindi, ano lang, iniintriga lang nitong si Jingy Luiso pero wala naman ho talagang ganun. Huwag kayong maniwala dyan sa mga... for us to copy whatever is in their brief, no. Pero hindi ba ho sa larangan po ng paglilitis, maaari din naman kasi na magpareho kayo ng testigo kasi maaari mong gamitin yung testigo nila bilang hostile witness ninyo? Yes, tama rin po. Sakto po yung komento nyo. Tama po yun. Ngayon, with the matters of legal strategy, siyempre po, yan po ay hindi bagay na may disclose ko. Pero para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, normal din naman po na gumamit tayo ng witness na maaaring sa tingin nila, witness nila. Ang panig din naman po nila. In fact, kahit nga po ako, napabalita na rin, na nailista rin ako na witness, hindi naman tayo maangal doon. Dahil that is within the prerogative of each of the parties. Opo. Yung pong sinasabi din na nangyari daw kahapon na nag-raise na po kayo ng issue ng threshold ng botohan po sa conviction or acquittal? Yun po ay nangyari noong first day. Although hindi naman po masyadong napag-usapan, na-mention lang po yun during the closed-door pre-trial conference. Pero hindi naman po masyadong napag-usapan na rin yun. At tumuloy na lang kami, no? Nagkaroon ng meeting nga between a smaller group kung paano mapapabilis. Pero as to kung ano mismo yung na-raise, hindi ko po ba ma-disclose. Pero again, hindi naman po siya ganun kalaking bagay dahil hindi po siya napag-usapan extensively. Ano ho ba ang opinion po dito ng depensa? Dapat ho bang sa simula ng mismong convening of the impeachment court, agad nang ma-resolve yung threshold issue na yan? Para sa akin po, oo. Kasi siyempre, that will be part of the ground rules. Diba? So dapat alam kaagad namin sa parte ng depensa kung ano ba talaga ang magiging threshold. Tumatanggi po akong magkomento kahit kahapon or na isang araw ukol dyan dahil wala pa naman po kasing categorical pronouncement ang impeachment court, no, or the Senate sitting as an impeachment court. Iniintay po natin. Siyempre, may Manong Ted, siguro naman hindi naman natin makakaila na meron din talaga kaming posisyon dyan. Ayaw lang namin ilahad. But I'm sure you can read between the lines and know kung ano yung posisyon namin. The Constitution is clear. But sa atin sa ngayon, meron tayong posisyon but it's premature. Hintayin lang natin yung Senate sitting as an impeachment court magbigay ng pronouncement. Pero dun sa tanong nyo po, definitely dapat po sa aking pananaw, mapag-usapan kaagad yan kaysa yung sa gitna na natin mapag-uusapan yan at baka magkaroon pa ng problema. Opo. And will cause too much delay kung idudurog mo pa sa Supreme Court, no? After na, etc. Anyway, ano naman ang take ng depensa doon sa presiding officer? Kayo ba naniniwala na dapat talaga dito si SP Gatchalian at hindi si Chis Escudero o sino man pong hindi naman po SP? Doon po sa pagiging presiding officer, I think it's an internal matter sa Senate. Ngayon, basta naayon sa batas, naayon sa saligang batas, kami naman po, no, kung sino man ang umupong presiding officer, ay handa pa rin naman po tayo. No? Sabi naman natin noon, we believe in the impartiality of everyone, including whoever it may be who is appointed as presiding officer. But to us, that is something that is internal to the Senate. Ngayon, we will react accordingly, of course, pero sa ngayon po kasi ayaw nating pangunahan and we don't want to be seen as favoring one presiding officer over another. Opo. Inyo ho bang kasama pa sa listahan ng inyong testigo si VP Sara? Sa ngayon po, hindi po. Because we will have to react, no, to what the prosecution will be presenting kasi ayon naman po sa normal na proseso ng paglilitis. Nauuna po mag-present ng ebidensya ang prosecution. Ngayon po, depende po sa kanyang present kasi parati po tayo natatanong kung ihaharap namin ang Vice Presidente. It will depend on the course of the trial. We will determine that and we will advise the Vice President accordingly. Opo. And yung po sinasabi ni Attorney Bantog, ano po, itong clerk of court ninyo,
ang sinasabi niya, allowed naman daw po under the rules of court na 3 days before ay maaari na pong mag-present na surprise witness. Ibig sabihin, pwede yung surprise witness pero mag-advise kayo doon sa both parties 3 days before the trial. Do you agree? Opo. Sa amin naman po, no, ang importante lang po sa amin, kasi meron namang reservations ang bawat panig. Kumbaga, nagre-reserve kami ng mga witnesses. Okay. For example, dito po sa defense, marami kaming mga na-reserve na witnesses na hindi namin pinangalanan, although nilagay namin yung purpose, para lang po mapanatili yung seguridad ng kanilang mga identities sa ngayon. No? Dahil siyempre, we have to protect these witnesses. Pero wala naman po kaming problema. In fact, yun ang hinihingi lang namin ng pre-trial conference is disclosure, no? Para makapag-prepare naman po at makapaghanda. Hindi lang naman po kami, pero pati na rin po ang kabilang panig at even ng senator judges, dahil I'm sure sila din po ay pwedeng magtanong, di ba? Katulad ng mga nangyari sa mga previous impeachment. Okay. Attorney, kayo lang ba ang tanging spokesperson para po sa impeachment trial sa kampo ni VP Sara? Wala na ho kayong deputy o assistant? Actually, Manong Ted, I'm really looking to have 2 or 3 deputies kasi during the course of the trial, lalong-lalo na medyo mahirap, no? Gusto ko mapagbigyan lahat. So in fact, kahapon na present ako na doon sa parang ambush interview sa Senado, yung dalawang gagawin sana naming deputy, si Attorney CJ Narvasa at saka si Attorney Mark Pinluan. And then I'm still considering some others. Of course, in consultation with our lead counsel, no, si Attorney Sheila Season. Kung sino pa ang pwede maging spokesperson. Kasi tulad ng dati, napansin natin, di pwedeng isa lang ang spokesperson. No? Maaring ako yung lead, pero definitely meron dapat mga deputy na spokespersons para naman mapagbigyan lahat. Opo, hindi lang ho yun. Para po sa amin, maging balanse ho naman ang aming pong mga panayam at diskusyon sa issue. Di ho ba na hindi lang laging... Opo. Kasi ang prosecution, marami sila. Ganun talaga, Manong Ted. Marami silang pambalik. Yun ang problema natin dito. Mali-mali tayong pera ng mga yan. Kaya, nga, di ba? Anytime na meron na ng mga silang bagong abogado, pambihira. Taklang tao ka, di na sila nakontento dito kay Kapunan. Ngayon, meron na naman silang abogadong ibinibida. Mahusay daw eh. Tingnan natin kung husay niya. Sana wag siya reglahin, gagayin itong si Kapunan. Opo. Tama po. At definitely po, makaasa po kayo, no? That we will be assigning. Ang hirap lang po talaga dito is, but again, now, for example, yung interview natin ngayon na pag-uusapan naman natin yung impeachment without going into the merits, I think that's fine. So, definitely po, no, mag-a-appoint tayo ng karagdagang spokespersons para makatulong. Bagamat, kumbaga, kayo po'y kakaiba, no? At marami nga po ang tumatangkilik nga sa inyo pong pamamaraan ng pagsasalita at magbibigay po ng komento. Kayo po ay natatangi. Oo, magharap na ng hukay na medyo nahawig sa inyo. Maraming salamat po. You're too kind, Manong Ted, no? But maraming salamat po. Sinusubukan natin gawin lahat para po maintindihan ng taong bayan objectively ang mga nangyayari. Amen. Salamat na po na marami, attorney, at muli kaming gagambala. Thank you, sir. Bernes, napakaganda ng interview na yun itong si Atty. Michael. Saba guys, sa lahat naman ng interview nitong si Atty. Michael Powa, hindi po siya basta-basta nalalamon. Hindi kagaya nitong si Jinky Luistro, lamon na lamon siya kay Atty. Sheila Season. Lipat po tayo dito kay sa totoo lang. Wala ba itong si Atty. Rowena Gonzon? Tingnan Sa natin. buong Pilipinas. Wow naman, parang kayo lang. Ay wala. Si Ma'am Cora Guidotti lang ang makakasama ni Ma'am Cathy Bilang dito. Ngayon, hihimayin natin ang mga kritikal na tanong na kinatatakutan at pilit na iniiwasan ng ating mga leader, Miss Cora. Ngayon, Miss Cora, ano pong masasabi nyo? Diretsang tanong para sa ating mga kababayan na gabi-gabi ay hindi makatulog sa kakaisip kung paano pagkakasyahin ang sahod. Narito ang 3 malalaking reality na dapat nating harapin. Yung una ho, ang gusto kong itanong, yung alam niyo po yung disconnect ng datos at ng sikmura ng mga Pilipino. 6.8% inflation, Miss Cora. Nitong Mayo 2026, official na tinala ng Philippine Statistics Authority na nasa 6.8%
ang inflation rate ng bansa. Sinasabi nila, bumagal daw ito ng konti kumpara noong Abril. Pero ang katotohanan, ang pagkain at bigas pa rin ang pinakamalaking nagpapabigat dito, Miss Cora. Paano natin ipapaliwanag sa isang ordinaryong nanay o sa isang minimum wage earner na bumabagal ang inflation kung sa realidad ang presyo ng pagkain ay patuloy na sumasakal sa kanila? Bakit parang ang nakikita lang ng mga economic managers ay ang kanilang mga graph? Nakakatawa, no? Pero bulag sila sa totoong presyo sa palengke. Ayan, Miss Cora, ano yun? Yung ano doon? Actually, yung 6.8% mataas pa rin yan. Maski sabihin nilang bumagal ng konti from 7.2, mataas pa rin yung 6.8 kasi dapat nasa 1.5 or 2% lang ang angat, no? Kung talagang palusong ang ekonomiya, at saka may enough supply na dumarating. Ang nangyari lang kasi nagkaroon ng krisis sa langis, di ba? So, syempre, ang laki ng tinaas ng diesel at saka gasolina. So, yung mga nagdadrive ng jeep, ng taxi, ng mga motorsiklo, ang laki ng effect sa kanila yan. So, yung iba, minsan 1,000, kung dati 1,000 ang kinikita, naging 500 na lang kasi sa laki ng tinaas ng gasolina. At syempre, dahil lahat naman ng binebenta sa palengke, syempre, isasakay pa yan sa, di ba, sa Logistic, jeep, sa bus, sa truck, ganyan, may logistics cost. So, dumadagdag rin yan sa presyo ng mga pangunahing bilihin, kagaya nga ng bigas, ng mga gulay, ganyan. Kaya, maski sabihin nila na, humina, mataas pa rin. Kasi tumaas ang inflation is pagtaas ng presyo, hindi naman pagbaba or pareho, no? Pagtaas. So, ibig sabihin, every month, tumataas yung ating presyo ng mga bilihin. Ang epekto niyan, yung piso, imbis na buong piso yung cost, yung value or yung halaga ng piso, ngayon 73 centavos na lang. Grabe, no? Talagang halaga ng piso. Ang baba. So, punta ka sa palengke, kala mo 100 pesos yung dala mo, pero actually 73 pesos na lang yung katumbas na mabibili niyang bilihin. Centavos na lang. Centavos. Hindi, 100, kung 100 pesos, 73 pesos. 73 pesos. Oo. So, kung 1 peso, 73 centavos. Yun na nga. Ganun na lang ang halaga ng piso ngayon dahil nga napakataas ng inflation. Kawawa po talaga ang ordinaryo. You know, when you say kasi ordinary Filipino, kasi may may specific na gauging, di ba? Ano po ba yung sa inyo, yung tinatawag na ordinaryong Pilipino at tinatawag na mahirap? Base sa, sa level ng kabuhayan. Siyempre, kung minimum wage earner ka or less than minimum wage, hirap ka. Kasi magkano lang? 695. Magkano ang kilo ng bigas? Correct. Diba? Magkano ba? 70? 80 pesos? Sabihin mong 50 pesos, Oh, di ba? sabihin mo ng 50 pesos, mababa na yon. Opo. Tapos, ilan kayong kakain sa isang araw? Sabihin mo na 4 kayo sa isang pamilya, di ba? Siguro mga 2-3 kilo kada araw ng bigas ang kainin mo. So, sabihin mo na 150 o 200, ganyan. Bigas pa lang yun. Yes. 695 yung ulam pa. Yes. Diba? Pambayad mo ng kuryente. Pambayad ng kuryente. Yung iba nagre-rent ng diba? Tubig, ganyan, meron pa. Yung nagre-rent ng bahay. Tapos, syempre yung pang-tuition pa ng anak. Tapos yung baon ng anak nila. Yung taong nagtatrabaho na minimum age earner, is may gastos din yun. Pamasahe, pagkain sa araw-araw. Correct. And all. Ang hirap. Talagang pagkakasyahin mo yung 695 na yun. Pero itong, Kathy, kasi nung April ba or May, ang report na unemployment rate is 4.2% ba yun? O 4%? Yeah. Basta Something like nandun that. In between, 4 to 5. Mga Yeah. 4.8%, no? So, 2.4 million Filipinos ang naghahanap ng trabaho pero hindi pa nakakahanap. Pero ang mas matindi yung underemployment. Oo nga. So, yung underemployment, yun yung definition niyan ay may mga trabaho pero less than 8 hours Ang pasok. ang pasok. So, ibig sabihin, below minimum wage ang kinikita. Magkano yun, Miss Cora? 5 Depende. hours. Depende ganyan, no? kasi, di ba? So, kung 4 hours lang ang trabaho mo, di
300 pesos. or Grabe, 400 how can you pesos. survive? How can you survive, di ba? At 15% na yan. More than 15% Oh, na wow, ang ang laki na. underemployment in addition to unemployment, yung walang trabaho. So, maski sabihin mong may trabaho ka pero kulang sa oras, hirap ka pa rin kasi ang kinikita mo less than minimum wage. So ito po yung sinasabi niyo, Miss Cora, kanina na nag-uusap tayo na yung mga tao, because of yung kagipitan nila, pinapatulan na lang or Maski anong tinatanggap trabaho. na lang Oo. nila to kahit na Oo, basta yes. lang may kahit papano. Parang ang nangyayari ngayon, 1 meal a day na yan. Oo, or imbis na kanin, instant noodles na lang kakainin Or nila. nilulugaw na nila yung bigas O kaya para madami. ilulugaw yung no? bigas para dumami, tapos ang ulam na lang, asin o patis, ganyan. So talagang pagtsatsagaan nila yan, di ba? So, kumbaga sa mga bata, magiging malnourished yung mga bata. Yeah. Kaya yun yung kalagayan ngayon. Kaya yung kalusugan, apektado rin yung kalusugan ng marami. So, ilan ba yung underemployed na yan, di ba? I think mga 11 million. Wow, ang dami. So, idagdag mo yung walang trabaho na 2.4 million. So, you're talking about 13 or 13. Ilan na ba ang population sa Pilipinas? 117. Kasama dyan ang bagong panganak, ang mga babies, di ba? Yung Hindi pa? huling census kasi Yeah. 2 years or 3 years 3 years ago pa, So, okay. ibig sabihin, mga 120 na siguro ang ating population. So, ano tayo? Kung 120, more than 10%. Oh. Malaki yun. Syempre, Oh. hindi pa yan. Kasi sabihin mo ng maski 1,000 a day, kaya pa ba? Di ba? Hindi So yung na. 1,000 is only 730 per yes. day. Because Ganun of the value ng because pera of the, natin. because of the purchasing power of the peso. So yung maski yung 1,000 per day, mahirap pa rin pagkasyahin yun. Correct. Mga kababayan, ito yung katotohanan, no? Na akala natin, pag may 1,000 tayo, 1,000 pa rin. 730 pesos na lang yun. Oo. Kung tutuusin. And ang laki nun, baga sa 270 pesos ang mawawala sa 1,000 ninyo, which is makakabili na kayo ng sabihin natin ng 4 na kilong bigas. Oo. Or pamasahin ninyo. Yun ang effect ng inflation. So, pag tumataas ang presyo ng mga bilihin, lumiliit yung halaga ng piso. Grabe, ang hirap din nito, no? Kawawa talaga ang kababayan natin. Yung pangalawang ko naman po, Miss Cora, is ang banta ng recession at pagdaos-dos ng growth or 2.8% GDP drop natin. Ano to, lumabas to. Sana wag nating palamutian ang salita. Nitong unang bahagi ng 2026, bumagsak sa 2.8% ang economic growth or GDP ng Pilipinas. Ito na ang pinakamababang bagsak ng bansa sa labas ng panon ng pandemya simula noong 2009 dahil sa epekto ng krisis sa Middle East, taas ng langis at mga issue sa corruption. Actually, mas more yung issue sa corruption sa flood control projects. Napilitan ng gobyerno or DBCC na ibaba ang growth targets natin. Miss Cora, kapag ang economy natin po ay ganito, mabilis na bumabagal habang ang mga presyo ay nananatiling mataas. Gaano na tayo kalapit sa isang malalim na resesyon? Actually, medyo iko-correct ko lang yung isang sinabi mo kasi yung 2.8% na pagbagal na yan, actually 3% last quarter of 2025. Oh, wow. Talaga So, po. Okay. fourth quarter, Tumaas talaga siya. 3%. Opo. Tapos, first quarter of 2026, 2.8%. Wala pang krisis ng langis dyan. Wala pa. Kasi yung nangyari, yung sa langis, third week of March nangyari yun eh. So yun ang sinasabi nila pero hindi pa pala. Hindi. O, Hindi diba? pa. So mga talagang kababayan, yun yung katotohanan. Ang effect niyan, beforehand. kaya nagkaganyan kasi sa corruption yan. Kasi yung investors, either yung iba lumabas, no? Imbis na dito sa Pilipinas, lumabas sila kasi alam nila wala silang kikitain. Or yung mga mag-i-invest sana dito, mamumuhunan, hindi na tumuloy. Kaya marami siguro nag-pledge noon kasi di ba bumabiyahe daw si BBM. Yeah. Pero nasaan? Bakit bumagsak Walang ang resulta. foreign direct investments? Actually, last year bumagsak yan ng 50%. Nung January to April, bumagsak yan ng 17%. Okay.
So, ibig sabihin, kung walang namumuhunan, wala rin trabaho. Correct. Yun. Pero ang hirap ng Miss Cora, no? Ako naiintindihan ko yung mga investor kung ba't di pumapasok. Una, ang taas ng kuryente natin. Di ba, how can you put up a factory in the Philippines kung ang kuryente, ang laking konsumo ng mga factory dito, no? Tapos, syempre, yung korupsyon na kung ganyan kagulo ang politika natin at ang mga leaders natin, ang pinapriority po nila is yung politika more than the welfare of the Filipino people, mag-iisip talaga ang investor. Tsaka Kathy, hindi lang sa national level yung sinasabing corruption. All the way down to the barangay level. Depende sa LGU. May mga LGU naman na okay, no? Pero ang daming kwento na hanggang barangay level may corruption. Naniniwala po ako dyan. Alam niyo po kasi sa katotohanan is Anong barangay level? Palang mali yata yung sinabi na nitong si Ma'am Cora Guidote. Purok level ho, hindi barangay. Dun pa sa pinakamababang level ng barangay. Purok level may corruption. Ganun ho katindi yun. Ganun ho katindi ang ang corruption sa Pilipinas. Diba? Sa sobrang lalaho nito, doon sa pinaka mababang bahagi ng ating lipunan, talagang pinapasok ko ng korupsyon. Dahil nga nakikita nila mula sa taas papunta sa baba. Nung panahon ni Tatay Digong, kahit papaano sila yung ilag sila sa korupsyon Dahil yung anti-corruption campaign nung panahon ni Tatay Digong, talagang kitang-kita naman ho at mayroong resulta mula sa pagbabayad ng tax sa mga hindi ho tinatarget yung mga dito kasi tinatarget ng mga congressman yung mga yung mga vlogger, yung mga maliliit na negosyante, hindi ho ganun tinatarget ng nagdaang administrasyon. Tinatarget ng nagdaang administrasyon yung mga trilyonaryo, yung mga bilyonaryo. Yung mga negosyanteng bilyonaryo, yun talaga tinatarget. Kaya nga nung nawala si Tatay Digong, talagang nag-celebrate yung mga bilyonaryo na yun, di ba? Dahil hindi ko sila makalusot dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ngayong administrasyon na to, dahil kaibigan nga naman nila itong si Marcos Jr., lahat ng gusto nilang mangyari, nagagawa ho nila. Best friend ho sila nitong si Marcos Jr. ang tawag dito, ang local government, sila ang mas maraming lumalapit sa kanila. Kasi sila yung talagang hands-on at nakikita ng grassroots talaga. Kaya nga pag tumatakbo tayo sa politika, ang unang-unang nilalapitan ng mga politician is yung mga barangay captain, mayor, governor to help them, no? Kasi sila, may direct touch sila sa community, no? Sa mga tao. So, naniniwala ako na malakas ang korupsyon dyan. Kaya sila rin yung pinaka-vulnerable o madaling lapitan. Tapos isa pa, pag nandito ka na, yung BIR, pahirapan ka pa. Ayan ako, may kaibigan po ako, Miss Cora. Ano yung ino-audit ka, tapos susulatan yung isang company, ano Tax tawag? audit. Tax audit na ginagawa, something like that. May ganun LOA. So, yung friend ko nagko-complain, no? Sabi niya, paano ganito kalaking LOA namin? Saan nila kinukuha? Tapos sinatakot sila, bayaran niyo muna to, tapos saka natin ayusin. How can you return the money kung naibigay mo na? Yeah. So meron dyan, dyan sa BIR na mga mga kalokohang nangyayari. So paki-check ho dyan sa director ng BIR or sa head ng secretary or whatever na i-check po yan mabuti. Dati kasi hindi naman ganyang kalala Pero ngayon, yung mga maliliit pa yun ang pinahihirapan. Tinatarget Yes, nila. totoo. Kaya yung ang affected. Kasi kailangan nilang ma-reach yung target. Hindi naman nila pwede singilin yung mga mayayaman nilang kaibigang mga oligarko, yung mga bilyonaryo, di ba? Kaibigan nga nila yun bakit pa ibabayad sa gobyerno? Bakit hindi na lang ibigay sa mga magnanakaw dito sa administrasyon? Talaga ngayong crisis na to, yung mga small and medium scale enterprises. MSME, mga ganon. MSMEs. Yeah. Yan ang pinakamalaking employer na sector sa buong Pilipinas. So, kung tumataas lahat ng bilihin, yung capital nila ay hindi masyadong malaki. So, mas mabilis silang malugi. Yeah. So yung value of money talaga, talagang wala na. Kasi yung taxes natin, mahal na bilihin, mahal na kuryente, mahal na rental because of the taxes. Kasi
Yun yung nag-add-on po di ba, sa inyong investment. Kaya nga si Attorney Guanzon, di ba, galit na galit siya sa VAT. Oo, correct. Hindi, dapat talaga, tigilan na yan. Ang dami nating taxes. Tayo ata may pinakamataas. At Mataas ang madaming... VAT natin Oo. 12%. Sa Diba? ibang bansa, hindi man ganyan kataas. Oo. Kung kayo ang magbibigay ng suwestyon sa BIR, ano po yung practical base sa datos or sa sitwasyon ng ating bansa na dapat na itaguyod or gawing batas na ayusin ang tax natin? Ano ho ang dapat tanggalin? Anong dapat yung panuntunan ba? Because of our status right now. Actually, alam mo, Cathy, hindi naman kailangan gumawa ng legislation eh. Disiplina lang. Kasi yung mga kawatan sa BIR, sa customs, kaya nagkakaganyan kasi nangihingi sila ng lagay. Diba? So, pahihirapan kang magbayad ng tax para lagyan mo na lang sila. Imbis na sa gobyerno mapunta yung pera, doon sa mga officers ng BIR o ng customs napupunta. Alam nyo, may isa pa ho akong kwento. Even yung mga suppliers sa government na offices. Kunwari, nagkaroon ka ng letter of intent, notice to proceed, notice to, something like that. Kompleto ka na ha. Tapos na-deliver na po yung item or yung produkto sa isang ahensya ng gobyerno. Pag naniningil, bigla hong hihingan pa ulit ng mga additional documents after mo ma-deliver. That's corruption. It's a sign of kalokohan na gusto pang ipitin yung mga Iipitin tao ka eh. na Oo. didiskarte pa. Oo. Dapat yung mga yan talaga. Dapat alam nyo, mga kababayan, pag meron kayong experience na ganyan, isumbong nyo sa amin. Hanap kayo ng evidence and everything. Ilalantado natin dito. Kasi we need to start from somewhere kasi kailangan matuto tayong lumaban sa korupsyon. Tayo mismo, mamamayang Pilipino, ang magbantay sa ating bayan. Kasi kung ang leader natin, alam mo minsan hindi ko man nila lahat, hindi yung head eh. Minsan yung mga nasa gitna or nasa baba. Nasa baba. Yung Actually, yan cashier. Alam mo, meron silang sistema na kada Biyernes, dyan ang bigayan ng For the Boys. Hanapin For the natin yan boys. sa Kaya hanggang janitor yan, hanggang Diba? messenger. Kaya walang nagsasalita. Ganon. Ako, parang panawagan ko dun sa mga sundalo natin. Gusto ko, ang panawagan ko sa kanila is sa mga kasundaluhan or men in uniform, na tulungan nyo ang bayan natin na hulihin ang mga korap dito. Alam nyo ho, kung magkano, kunwari, katulad ng trilyon na flood control projects natin na yan. Pag hinuli nyo ho, yung perang yon hindi ako manghihinayang na mapunta sa inyo kasi deserve nyo kasi pinaglalaban yung bayan. Basta hulihin natin. Yung ganun ba? So ganun din dito sa mga empleyado na, how can you sleep? Okay, feeling nyo may pera kayo ngayon. Feeling nyo nakakakain kayo ng marangya or nabubuhay sila ng matiwasay, no? Pero sa katotohanan, hindi ka magtataka ka kapag yung isa sa pamilya mo may sakit na. Correct. Kulang Yung pa. balik ng karma. Opo. Tapos kulang pa Totoo yung yan. pera. Totoo ho yan no sa mga nasa gobyerno ngayon. Tapos mga korap sila, yung kinukurakot nila yung kabanasam. Hindi man siguro sa inyo mangyayari sa mga, wag naman sana, hindi naman natin pinagdarasal yung mga ganyang klaseng bagay, no? Na mangyari dito sa mga kawatan na to. Pero kung sakali man, nakakatakot yung mga ginagawa nyo na yan. Yung karma, ika nga, mabilis ho yan para doon sa mga nagnakaw ng mali-maleta. Kasi hindi nila pwede sabihin, hindi sila nagnakaw. Saan napunta pera? Ganun lang naman ho yun eh. Kung hindi kayo nagnakaw, kung hindi isinilid sa maleta yung pera, saan napunta yung pera? Yun lang naman ho yun. Ngayon, para doon sa mga nagnakaw na yun, may oras din kayo. Hindi man siguro ngayong mga panahon na to, hindi man siguro sa administrasyon na to, pero mananagot kayo sa sambayan ng Pilipino. Yan ho ang ating sinisigurado dyan. Na yan, yung milyong kinita nyo, doon sa tatama sa inyong karma. Diba? Yung sinasabi ko palagi, even sa troll walang katapusang kamalasan at walang lunas na sakit. Yan, Grabe mga... naman. Ang tindi naman. Wala nang katapusang kamalasan, wala pang lunas sa sakit. Naku, matindi yan, ha? kababayan ang magiging problema natin. Lalo na galing sa nakaw, marami tayong naperwisyo.
Yan po. Tapos Miss Cora, meron kasi yung ano natin, yung pangatlong ano ko na gustong itanong sa inyo. Kasi Nako, bibitinin ko kayo mga kababayan. Kung gusto niyo marinig yung pangatlo na yan, itong si Ma'am Cathy Binag, punta ko kayo dyan sa dyan sa DZRH 1026 News. Nasa ano na ho tayo? Nasa 34-minute mark na ho tayo ng video na to. Kung gusto niyo mapanood, punta lang ho kayo dyan sa DZRH 1026 News. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.